Good morning! So pupunta kami ngayon ng Taguig para sa kanyang appointment sa neuro, no? So 7 a.m. Yan, medyo maaga tayo na. Appointment namin 9:30. So what will you say? Good? Good morning! Good morning po! Maliwanag ang paligid. Alex, where are we going? We're going to the doctor, di ba? Di ba? We are going to the doctor. You're going to sleep there. Inside the room, okay? Okay? Okay. Antok na yan, oh. Wala pang tulog. Ha? Parang 12 a.m. ginising eh. Oh, tapos di na pinatulog. Kaya makatulog ngayong 9 a.m. Kasi 9:30 yung ano niya, yung EEG. Dito na kami sa Taguig. Ganun. Mission failed. Ayaw niya matulog kanina. Ayun, good morning po. So, ayan, di na po ako napag-vlog kahapon nung pagka-uwi namin galing din sa clinic. Dahil lang siguro sa puyat and pagod. So, nagpahinga agad kami ni Alex noon and maaga kami nakatulog kahapon. So, panibagong araw na po ito. And yun, kwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari kahapon. Kung bakit mission failed yung EEG ni Calix. Kasi yung procedure po na yon is kailangan talaga makatulog ni Calix ng mahimbing. So, may mga gamot na pinatake sa kanya para antukin siya. And binigyan kami ng time para matulog. Kaya lang, si Calix po kasi kapag medyo on guard yan, dahil medyo nga yan eh, kaya sa clinic po kami nagpunta instead sa hospital dahil takot po siya sa naka-uniform na nurse. So, doon yung uniform naman ng mga staff doon, hindi naman pang mukhang pang nurse, pero parang may idea din siya na same lang eh, ganun din yung gagawin sa kanya doon sa clinic. So parang nakakatulog siya pero napakababaw ng tulog niya. And tuwing kakabitan na siya nung nilalagay sa ulo. Kasi pag EEG po may mga aparatus na ikakabit sa ulo mo. Yan, para makita yung movement ng utak mo, ng brain mo. And yung purpose po kasi ng EEG na yon is si Calix po kasi nakitaan siya ng seizure nung bata siya. So may tinitake siyang mga medication na gamot. And ang purpose po nun is para makita po kung kailangan puntaasan yung dosage niya or tanggalin na totally yung gamot na yun. Kasi sa sobrang daming iniinom ni Calix na gamot sa aming part, gusto rin naman sana namin na mabawasan na para hindi ganun kadami yung iniinom niyang gamot. And ayun nga, nung kinakabitan na siya, so each time kakabitan siya, nakakabitan naman siya, kaya lang tuwing matatapos na kasi kailangan i-turn yung ulo, gagalawin, nagigising si Calix. And kapag nagigising si Calix, tinatanggal niya yung mga nakakabit. So paulit-ulit po na ganun, papatulugin ulit, tapos magigising. So kaya nung mga bandang isang oras na, nag-decide na ako na wag na muna ituloy ulit, ipagpaliban na lang muna ulit yung EEG, hanap ulit kami ng ibang schedule.
And yung schedule niya, hindi po siya madaling kumuha ng schedule kasi laging fully book po yung mga clinic sa mga ganon. So maghihintay ulit kami ng panibagong schedule ni Calix. Ayun lang, importante kasi yun. Ang bilin nga sa amin ng doktor, dapat every 6 months ginagawa yun para nalalaman natin kung tama pa yung dosage o dapat nang tanggalin yung gamot. Dahil hindi naman, kasi sabi naman ng doktor, pwede naman siyang mawala pa o pwedeng matanggal yung gamot basta makita lang sa test na nawala na yung seizure, no? Nagamot na siya. So yun, yun mga pa, yun, so yun po yung nangyari kahapon. Kaya umuwi na lang kami agad. Then yun, sayang yung puyat kasi nung kahapon halos din na namin pinatulog si Calix ng gabi, ginising siya ng 12 a.m. Tapos dire-diretso na yun, iniiwasan namin siya makatulog. Pagdating nga doon is nakakatulog siya ng ngayon. Unfortunately, yun nga po is hindi naging successful yung balak nga sana na mapa-EEG siya. So yun, panibagong schedule na naman. Nakakuha ko schedule November 3. So yun, tatry ulit namin na mapa-EEG siya na November 3. So yun na po, yun po yung nangyari kahapon mga viewers. So yun po yung mga nangyari sa amin kahapon. Yan.